Buti na lang talaga, hindi ako pinuwersa ni Tom sa mga nararamdaman niya. Unti-unti ko siyang nakilala. May tinatagong kagandahang loob pala siya. Kabaliktaran sa mga nauna kong interpretasyon sa kanya. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa tuluyan ng nagtago ang haring araw. Nagyaya na ako umuwi kasi mukhang didilim na talaga. Masaya naming tinahak ni Tom ang daan papuntang resort. Nasa malayo pa lang kami ay tanaw ko na ang nakapamaywang na si Vice kasama ang mga kaklase namin. At nang makalapit na kami sa kanila ay naging pulpulan kami ng tukso ni Tom. Kesyo saan daw ako dinala ni Tom, kesyo bakit tagal daw namin nawala. Ay, nag-blush tuloy ang pisngi ko. Sa kabila ng mga tukso, isang tao lang ang naiiba ang aura. Si Vice na kanina pa masama ang tingin sa akin. Pahinga muna ako guys. Paalam ko sa kanila. Hindi ko na matagalan ang mga panunukso nila. Naku, mukha yatang napagod si Jackie ah. Hoy, tama na kayo ah. Jong, pakan kita gusto mo. Napakamo tuloy ng ulo si Jong habang pigil ang tawa ng iba. Hatid na kita Jackie. Wag na. Baka kung saan mo na naman dadalhin ang kaibigan ko. Tara na Jackie. Mataray na sabi ni Vice kay Tom. Pagpasok ng kwarto ay agad akong sinermon na ni Vice. Nabigla ako kasi hindi lang basta sermon. Galit talaga siya ng bonggang-bongga. Sobra akong nag-alala sa'yo. Alam mo ba yun? Bigla-bigla ka na lang nawawala. Tapos nalaman ko pa kasama mo si Tom. Napanganga ako sa mga narinig mula sa kaibigan ko. Teka, ako? Biglang nawala? Di ba ikaw yung pinaghintay ako doon sa beach? Tapos ako naman tong sitanga na hinanap ka sa CR kasi di ba sabi mo, mag-move on ka lang? Huwag mo nga ibahin ang usapan, Jackie. Huwag mo din ipamukha sa akin na kasalanan kong sumama ako kay Tom. Sana, nagpaalam ka lang naman. Hindi yung dadating na lang kayo tsaka pa namin malalaman. Tingnan mo ang nangyari. Pulpulan kayo ng tukso. Magpaalam? Narinig mo ba sinasabi mo, Vice? Ikaw nga tong hindi nagpaalam, di ba? Bigla-bigla ko na lang malalaman na nag-jiski ka pala kasama si Zeus. Ay naku, Jackie. Di mo kasi naiintindihan eh. Paano ko maiintindihan, Vice? Ang gulo mo. Alam mo naman, cargo kita. Ako ang nagpaalam kay tita at tito para makasama ka dito. Paano kung mapahama ka? Sa tingin mo, hindi ko problema yun. So ngayon, problema pala ako sa'yo. Buti sinabi mo at nang nalaman ko. Nagalit na din ako. Hindi ko na nakontrol pati ang temper ko. Huwag ka nga maging childish, Jackie. Then stop being selfish, Vice. Pinoprotektahan lang kita, Jackie. Protect from what? From who? Kay Tom? You know what, Vice? Thank you for pushing me for Tom. Kayo ni Lunch. Kayo nagsimula nito, di ba? Then tell me why now, Vice? Bakit ayaw mo na sa kanya bigla? Alam mo, na-realize kong hindi siya puro yabang. He is kind and gentleman. Sana makita mo yun? Ano, sumagot ka. Bakit ayaw mo na sa kanya para sa akin? Ano? Hindi ka makasagot?
Mahirap ba sabihin, you like Tom? Of course not. Then tell me why. I don't know. Yun lang? Wala kang rason? Paano ko yun maiintindihan? Jackie, listen. No, Vice. Ikaw ang makinig. You don't need to protect me, okay? Kaya ko ng sarili ko. Pagkasabi ko ng mga katagang yun, ay lumabas ako ng kwarto. Maluhaluhang lumabas ng kwarto si Jackie. Nakasalubong niya si Lunch. Uy, Jackie, tara na mag-bonfire. Parang walang narinig si Jackie at nilampasan lang siya. Papasok na sana si Lunch nang bumukas ang pinto at lumabas si Vice. Anong nangyari dun kay Jackie? Takang tanong ni Lunch. Ngunit muli siyang nilagpasan na parang hindi siya nakita. Whoa, nice talking to myself. What happened to this earth? Dinala si Jackie ng dalawang mga paa niya sa mga kasamahang abala sa pagkuha ng mga tuyong kahoy para sa bonfire nilang gagawin. Tumulong siya sa pagpulot ng mga nadadaan ng kahoy. Bahagya siyang nagulat nang lapitan siya ni Jong. Hi, Jackie. Bati nito sa kanya. Hello. Mukhang matanggal ka, Jackie, ah. Naway ka ba ni Tom? Hindi parang sisipunin lang ako. Dapat magsombrero ka para di ka mahamugan. Lalala yung sipon mo. Hindi, okay lang. Uminom naman ako ng gamot. Pagsisinungaling ni Jackie. Dahil kaya naman talaga siya sinipon. Dahil sa mga pinipigilang mga luha kanina habang nag-aaway sila ni Vice. Jackie, ako na. Sabi ng lalaking umagaw ng mga bitbit niyang tuyong kahoy na si Tom. Thank you. Nakapalibot ang lahat sa isang nagliliyab na apoy. Ang malamig na ihip ng hangin ay napalitan ng init dahil sa lumagalagablab nilang harapan. Isang napakasarap na himig naman ang handog ng mag-partner na si Jugs and Teddy. Si Jugs ang tigakuskos ng gitara, habang si Teddy naman ang nasa beatbox. Masaya ang lahat habang nagkakantahan. Samantala nag-iiwasan naman ng tingin ang mag-best friend. Jackie, nakatikim ka na nitong soju? Naku, mas malakas ang sipa niyan kaysa pulang kabayo, Jackie, ha? Hindi nga. Patry nga. Matapos i-shot ng isang tagay, humiling pa ito agad ng isa pa. Sarap parang juice lang naman. At muling tumungga matapos salina ni Jong ang baso niya. Pasimpleng binulungan ni Vice ang kaibigang si Lunch. Lunch, sabihan mo nga yan si Jackie na huwag masyadong magpakadar na. Ngayon lang yan nakatikim ng soju, baka malasing na naman yan. Ba't di ikaw magsabi? Sige na, sabihin mo na. Oy Jackie, sis, huwag daw masyadong magpakadar na dyan at baka malasing ka na naman. Sabi niya. Sabay turo kay Vice. Malakas na batok tuloy ang naangkin ni Lunch mula kay Vice. Wala akong sinabing ganun na. Ikasasabi mo lang kanina eh. Di ba Mika? Sabihin mo oo. Bali nito sa katabing si Mika. Oo, sa inyong dalawa.
Lunch, pakisabi niyo sa katabi mo na hindi ako malalasing. Narinig mo yon? Have vice? Pakisabi mo huwag matigas ang ulo. Huwag daw matigas ang ulo, Jackie. Pakisabing big girl naman na ako. Big girl naman pala na ikaw talaga sis. Pero teka, ba't hindi kayong dalawa mag-usap ha? Naluloka ako sa inyo.